Isang magandang bagong Pilipinas na naman po sa ating lahat at another episode dito sa Blessed Pilipinas TV. Ako si Joshua Kahulugan. Ako po si Frank Resma. And of course, marami tayong pag-uusapan ngayon at napakaganda po ng ating bisita. And of course, marami siyang isa-share sa atin dito ukol sa bagong Pilipinas. Ipinapakilala ko po sa atin ng ating bisita na si Undersecretary of Philippine Pharma Procurement Incorporated, Maria Blanca Kim Bilokin, the President and CEO. Yes, ang iyong pagbati, Welcome, ma'am. Yusek Kim. Oo, maraming salamat at blessed day sa inyong lahat. And we are also honored to have with us Blessed Movement National Chairman Herbert Antonio Martinez. Magandang Yeah. hapon sa iyo, sir. Magandang hapon, lalo na sa ating magandang panauhin ngayon. Alam mo Ayan. ba, napakasipag niyan, ha? Former congressman yan. Oo, kaya it's an honor na makapiling natin siya sa araw na ito. Ayan 'no, napakarami nating matutunghayan and of course masasabi ngayon dito sa pag-usaping, about sa mga procurement of course especially sa pharmacy 'no. So Yusek 'no, dito sa PPPI 'no, Oo. kindly, walk us through, introduce this, organization. Actually hindi ako aware Josh, nung ano panahon to? nun. It's an attached agency under Department of Trade and Industry. Yes, Okay. that's right. Oo, tama ka doon, Frank, and thank you, Josh, Chairman Herbert, 'no. Alam niyo itong, PPPI, medyo mahirap siyang sabihin, ano, tatlong P, P. isang I. It simply means Philippine Pharma Procurement Incorporated. So what we do here, yes, it is an attached agency of the Department of Trade and Industry. Ito po ay isang GOCC. So Okay. government-owned and controlled company. So ano po ang ginagawa namin? As the name implies, kami po, we're all about procurement ng mga gamot, no? Pero hindi lang po yun ang aming ginagawa. Basically, the Philippine Pharma Procurement Inc. Caters to both government at saka pati sa private. Hmm. Yun po ang hindi alam ng karamihan ng tao. So, ang alam lang po nila siguro ay ang partner natin is mostly the government agencies, like for example, the DOH, the DILG, and other GFIs like PAGCOR, PCSO, no? Pero pati po sa private, Meron kasama po natin sila. So, what do we do? Nagpo-procure po tayo ng medicines para sa kanila. So, we do that para ialis na sa kanila ang burden ng procurement, make it easier and better for everyone. Why? Because mahirap po kasi ang procurement process. Normally, very tricky po yan eh. So, ang ginagawa natin, tinatanggal natin yung burden na yan sa kanila. No? Hindi po namin sinasabi na hindi naman nila kaya. No? Ang sabi namin, we offer a viable alternative. And also, it is because kasi ang gusto po natin in compliance with the president's directive, no? Kung naalala po ninyo yung SONA ni Sona. presidente, Yes. nung very first SONA niya, sinabi niya, wag na nating antayin na yung mga tao ay magkasakit at pumunta sa ospital at pumunta sa mga clinics. Tayo na ang pumunta sa kanila para maging healthy sila. So, ang aming pong mandate, affordable and accessible medicines for everyone. Ano po ibig sabihin nun? Kami po ang makikitaan ninyo ng may pinakamura na gamot. And we do this via pooled procurement. So ipupool together namin lahat para economies of scale, mas mababa ang presyo. Pwede po kaming gumawa niyan and we can do that as a service to the LGUs, public hospitals, even private organizations. Halimbawa, yung mga Rotary Club, pag meron silang pangangailangan, NGOs, pati yung mga medical mission. Hmm. Pwede rin yon. So that's one. Ngayon, yung PPPI po na yan, hindi po nakikilala po ng lahat yan because dati po ang pangalan namin ay PITC Pharma. Pero ang pinakamaganda siguro diyan, meron kaming isang anchor program na kilala na noon so many administrations back na binubuhay namin ngayon. Ilo-launch natin ito soon at yun nga ang balita natin, di ba? yes, Bago Joshua? bago tumulak si Yusek Kim, mm. magbalik tanaw lang tayo doon sa programa at kailan ito na-establish itong GOCC ng PPPI. Na PPPI. Actually, ito pong 2005, nagkaroon po we are a SEC registered company. It was formerly called PITC Pharma
And ang primary purpose po natin is for napakalawak. Actually, nagulat ako, miski ako nagulat, because we can engage in research and development, manufacture, Hmm. investment, na procurement of medicine, medical equipment, and other pharmaceutical related services or products, no? Including mobile clinics, diagnostic Wow. clinics. Wow. Pwede namin Galing. kayong ipagpatayo ng ospital kung gusto ninyo. Yun. So, napakalawak po niya. But ang secondary purpose po namin is all about franchising also. Okay. So, Ayun ang tanong. Before when before this no Yusek no, yes, gusto namin malaman no, sa part ng mga viewers natin sa Blessed Pilipinas TV, we have to congratulate Yusek Kim kasi actually she was just recently appointed dito sa yes, thank you. Congratulations. PPPI Thank no. you. Yes. Salamat Congratulations po. Yusek no. Ang gusto naming malaman, yung pagpasok niyo po dito sa PPPI, ano po ang pinaka-first na gusto niyong gawin or ano na yung ginagawa niyo so far? Thanks salamat Josh. Actually, alam ni Chairman din niya at saka ni Joshua kasi nakita nila nga yung I was appointed July of this year lang. So, galing po ako ng DTI, Undersecretary for Communications. Nung pagpasok ko po, ang unang-una ko pong sinabi ay bubuhayin natin ang isang old program for the President, and we will call it Botika at Bakuna para sa Mamamayan or BBM Pharmacy. BBM. Oh, Oo, so right talaga. unang-una nating gagawin 'yan para matugunan ang hinihingi ng presidente na kasama sa kanyang 8-point socio-economic agenda. So, 'yan ang number 1. Number 2, on my second day, nilapitan po natin ang PhilHealth. At sabi natin sa kanila kay President Mandy Ledesma, sabi natin, kayo po napakaganda po ng mga programa ninyo. Meron kayong konsulta program, meron Yes. kayong gamot program, no? And yung konsulta alone, meron silang nakalista ng mga number of medicines na kung naayon sa PhilHealth, kapag nakalista yun doon, wala nang babayaran. Yes. So, Galing. PhilHealth ang magbabayad nun. So, ang sabi ko sa kanya, ngayon, ang aming value proposition is that we can offer those medicines para available siya lagi sa lahat ng accredited clinics ng PhilHealth. PhilHealth. And therefore, hindi na ngayon mawawala ng medicine na ibibigay para sa ating mga kababayan. Hindi ba kasi sometimes yun yung problema. Meron nga po tayong mura, Chairman Herbert, pero wala namang mabili. Yun. Hindi ba? Tama. So, yun yung aming Josh, ginagawa. nasa table natin Actually, yung isang ito yung mga produkto. medicines no na pwede pakita natin sa camera, no, i-focus natin. Ito yung mga medicines no na particularly na Some, part oo. ng ng pwede natin Yes. ibigay Oo. sa mga natin, mga constituent. Correct. Yusek, itanong ko rin no, Oo. nung pagpaupo natin itong BBM na or yung Botika butika at at bakuna bakuna para sa para sa mamamayan. mamamayan, Yes. na-start na po ba nating i-launch and anong Actually, mga target natin? naka-soft launch pa po tayo ngayon. Hindi pa po natin to nalo-launch. So, kayo po ang kauna-unahan na sinabihan ko actually na ilo-launch natin ito. This is, we are in the stage where we are at market sounding activities. Therefore, ang ginagawa po natin, tinitignan po natin yung interest ng tao dahil nasa DTI din po kami. We want to check the sustainability, the feasibility, and the acceptance of investors para dito. Kasi po at itong programa na ito, ilo-launch natin with the president himself. Yes. So, syempre nakapangalan sa kanya yan, Chairman Herbert. So, BBM Pharmacy. Huwag ka mag-alala, Yusek, dahil alam mo, siyan si Chairman, pagdating naman sa marketing, nandyan yan sa mga LGU. No? Chairman, Tama. di ba actually, mga members pa lang natin itong mga pangangailangan. Correct, Yes. correct. Oo. Kaya gusto ko ni maitanong ko lang sa iyo, Yusek, na Opo. may iba bang partner kayo na ahensya ng gobyerno sa programa na ito? Actually, we are actively looking for partners para dito. Kasi alam po ninyo, ang trabaho namin sa PPPI, syempre magpo-procure tayo ng medicine sa mga LGUs, no? Ang hinihingi namin, yun ang primary purpose na ginagawa namin ngayon. So, halimbawa, yung isang LGU sa
let's say dito sa Metro Manila, kailangan niyang bumili ng mga gamot Mm. para sa kanyang health RHUs, clinics, or kahit na sa kanyang mga hospitals. So ang gagawin niya ngayon, pwede siyang mag-order sa amin. And then, sasabihin niya, ito yung listahan ko, no? So, I need this kung pwede niyong i-procure para sa amin. So, ang gagawin namin, pagka nakuha namin yung purchase order niya, magtitingin na po kami ng pinakamura. We do this via bidding. So, ibinibid po namin yan. May For Opo. transparency, So, yes. siyempre, kailangan po natin yan. So, ibibid po natin yan. And then, yung sa winning bidder, na we can assure you that it is obviously it will be the best at the best possible rate, the Quality. lowest possible rate, at saka mahalaga po na hindi po fake yung mga medisina. Yun ang Ako, importante. Kasi maganda. marami pong ganyan eh. Oo, Actually, yun. itong napaka-ano natin 'no, pinag-usapan na napaka-importante kasi with my experience ang problema ng mga sambayan ng Pilipino, especially yung mga nasa urban poor, gamot po talaga. Access sa, Talaga. Oo. gamot na masasabi mong, effective or hindi basta-basta nabibili lang kung saan-saan, na makikita natin na Yes. FDA accredited. That's Tama po right. ba? FDA Mahirap approved. kasi True. umorder lang online. Ang daming Oo. Yes, peke na ang dami na sa Oo TikTok, sa iba-ibang mga apps, Oo. bibili lang sila online. At Tama. ang pinakamasakit pa dun, yung iba, expired na, pinapalitan nila ng date That's para right. para yung maging ano pa, pampapaputi, maging chairman, at magamit pa. pagpapatubo ng buhok. Oo, may mga ganun Na-take pa. ako dun. So, Ac actually, pero yun naman ang siguro ang iko-caution lang natin, no? Tayo po kasi, ang pwede lang nating bilhin ay yung nakalista doon sa PNF, yung sa Okay. National Formulary, yung Philippine National Formulary na yon, ito yung listahan na inilalabas ng DOH. Itong DOH ay maglalabas ng listahan ng mga medicines na pwede nating bilhin. Outside of that, hindi Hindi po nila kasi kami kin-cater. oo, ganun pa man, pati yung mga LGU hindi rin pwede. Basta nasa gobyerno ka, dun ka lang pwedeng bumili. Oh, Ayun. gandang Oo, balita so nito ni Yusek Kim, no? Ang dami oo, palang we can promote this also from our organization, the Blessed that's Movement. right. Yes. We will help you, Yusek Kim. Oo, actually, thank you Frank ha, at saka Josh and Chairman Herbert. Ito actually yung problema natin ngayon. Kailangan nating tulungan ang ating mga kasamahan sa gobyerno para maiparating ang mga serbisyo na gusto ng ating Pangulo. And kami naman po sa DTI at saka sa PPPI, yung pong sa DTI kasi dalawang component po yung sa BBM Pharmacy, no? Yung isa po dyan ay we are offering this BBM pharmacies or yung butika at bakuna para sa mamamayan pharmacies as a franchise para sa mga MSME. Ito naman is in compliance also with the mandate of the DTI to help the MSMEs, yung micro, small, medium enterprises. So, ang ating secretary din ng DTI, na si Secretary Roque, is very supportive of this because she knows na it will help in the livelihood. Pwede po natin matulungan din doon sa all the way yung accessibility niya hanggang sa nationwide. At the same time, kumikita po yung mga tao. Yusek, I wanna be particular pagdating sa mga NGOs 'no. Mm. Maraming nagme-medical mission and of course Yeah, maraming yeah. gustong mag-avail ng mga ganitong gamot at Yes, mura. Especially yung mga organization na may consist of doctors and nurses, that's correct. mas mura nilang makukuha and paano nila 'to i-a-avail if ever? Ay, opo. Actually, ito pong aming mga medicines, available po ito sa ating website if they want to order from us. May website po kami. Meron din po kaming Facebook page, yung Philippine Pharma Procurement Inc. So, pumunta lang po sila doon and get in touch with any of us there. Kami po I will be very responsive with our answers. And meron po kaming mga special packages para sa Okay. mga nagme-medical mission. Lalo na ngayon, magpapasko na, Frank Yun. and Okay. Chairman Yeah, Herbert. oo. Maraming magbibigay ng medical missions Totoo. o kaya yung iba naman namimigay tuwing Pasko. So ano ba namang ang ibigay natin is the gift of health. Di Correct. ba? Health is So, wealth. oo, Well, health is wealth, di ba? before we proceed 'no, sa mga viewers natin, kindly, comment dun sa ating, official Facebook page sa Blessed Blessed Movement. Movement And of and course, subscribe to the YouTube channel Blessed Pilipinas Pilipinas TV. TV. Ayan, may katanungan ka pa ba, Vice? Siguro, Chairman,
I'm concerned dun sa ating mga members. Ano ang para sa ating mga members Yun. kaya na Yun ang gusto ko itanong kasi parang nabanggit ni President dito na ito'y MSME, Pepe, dito, Puwede. franchise, 'di ba? Yes, Yung mga opo. ano natin. Oo. Papaano ba yun? Papaano ba natin ipapaliwanag sa kanila yan? Oh, okay. So, napakagandang tanong po 'yan actually. So, Chairman Herbert, halimbawa sa Blessed Movement 'no, at tsaka sa ating mga partner organizations, ang pupuwede po natin gawin yung mga interesado po, puwede pong as a group halimbawa or even private entities, puwede po silang makipag-ugnayan sa'min. Simple lang po 'yan, letter of intent. Okay. Kailangan lang po nilang mag-fill up ng letter of intent at sisiguraduhin po sana nila na meron na silang halimbawa may puwesto ka na, meron kang naaay na dito ko ilalagay yung botika, ibigay niyo sa amin 'yan. And then yung other requirements if you can comply with it. Ngayon, kami naman po we will assess, all of those, and, process all the papers. Halimbawa kung, meron din po tayong mga franchise fees dahil ito po ay, for MSMEs 'no. Ngayon, kung hindi po nila kaya, hindi naman po siya mahal actually, but, you still have to set the final fee ano, subject to FDA approval. And, isa lang po siguro ang mahalaga dito, lahat po pupuwede subject to FDA approval. Kasi po, ang pharmacy dito sa Pilipinas, para magbukas ka ng isang drugstore o isang parmasya, kailangan po ng FDA approval. Yes. So, after natin i-process 'yan, ibibigay natin sa FDA. So, the FDA will determine kung pupuwede kayo mag-operate dun sa lugar na gusto ninyo o hindi. Kung hindi, puwede kayong humanap siguro ng iba na maaari. Halimbawa, hindi siya puwede dahil meron ng katabi. Katabi, Oo, yes. so Cloning. oo, at hindi rin kasi kayo, hindi namin ni-encourage 'yun kasi Friendly malulugi market. rin kayo dahil oo, 'di Friendly ba? market, Oo, yes. predatory market, mahirap po 'yun. So, 'yun gano'n. So, iniimbitahan po namin ang Blessed Movement at ang inyong mga kaibigan sa LGU, pati po mga LGU puwedeng bumili sa amin. Pati mga barangays puwede pong bumili sa amin at kung wala po kayong halimbawang ready cash available, the DTI can also help you with that. Wow. Meron kaming SB Corp, ito po yung Small Business Corporation that can offer loans sa mga MSMEs. Alright. O yan. Just last week din kasi, Chairman, nagkaroon tayo ng mga pre-registration o sa Yan, orientation ng cooperative. kooperatiba, Our guest was ASEC Virgilio Virgilio Lasaga. Lasaga DTI din yan. na Oo. ang ginawa niya to form a cooperative Cooperative. yung mga ating mga members sa Blessed Yes. Movement. Yes, Chairman, can you talk? Yes, napakalaking bagay nito Mm-mm. para sa partners organization natin. Actually, we have Blessed Movement has 85 partners organization. Mhm. So yun nga, nabanggit nga ni Vice Frank na last week, nandito si ASEC Virgilio Lasaga Mhm. para doon sa cooperative na bubuuin ng bawat partners organization natin. Ito malaking bagay dito kung Yes. makakapag-franchise sila Oo, rito. biro mo, yung isang kooperatiba na yan, pag nag-qualify siya at yung na-identify nila na lugar po pwede, yan na yung livelihood nila. Correct. Yan. As a cooperative, Gandang hindi ba? negosyo yan. And ang maganda pa nun, nakakatulong ka pa sa kapwa mo. Correct. Dahil Alright. yung iyong livelihood ay you are now social entrepreneurs. Hindi ba? It's a social enterprise. So, pwede po yan. Simulan po natin yan. Magtulungan po Aha, tayo dyan. sige. Siguro, Chairman, ang suggestion ko, we are going to invite Yusek Kim again Mhm. para sa ating mga members. Mag-hold tayo ng isang event para mabigyan natin sila, aside from this show, of course, Yes. mabigyan sila ng linaw, what are the requirements, paano ifa-facilitate ng PPPI yung kanilang application para doon sa FDA. So, yan. Kaya ako, mananawagan na ako. Mananawagan na ako doon sa ating mga Narinig partners nila. organization. Kapag napanood nyo ito, Yes. nasisiguro ko na may mga partners organization tayo magi-interest dito. Kaya ito na yung pagkakataon para magkaroon kayo ng isa pang livelihood na pwedeng ikabuhay ng inyong organization. Ito ay sa pamamagitan ng PPPI sa tulong ng ating at masipag at magandang president ng PPPI. Naku, Anyway, Yusek, no, maraming salamat. bukod Yes. dito sa ano natin, lunch planning na lunch natin, no, may iba pa ba tayong mga programang sinitingnan na maaari nating i-share sa ating mga
manonood. Yes, Josh. Alam mo meron din tayo sa PPPI na tinatawag na CMS. Ito yung Central Medical Store natin. So ano po ba ito? Ito, yung Central Medical Store, meron din kaming inventaryo, sarili namin. So pwede kayong bumili sa amin sa mga pangangailangan ninyo. Halimbawa, hindi sa care packs, no? Meron kayong special needs, for example lang na meron kayong mga health clinics o yung mga for private na organizations use, pwede po kayong lumapit sa amin and we can help you there. So, ibig sabihin nun, mas mabilis kayong magkakaroon ng access sa mga cheaper medicines. At hindi So, that's the mapepeke. Oo, at hindi peke. Alam nyo, kailangan humingi tayo ng tulong dyan sa inyo, Frank, and kasi marami po ngayon ng kumakalat na peke na Yes. medisina. Totoo. So, yung iba, halimbawa sa LGU, Chairman Herbert, so yung ibang LGU, akala nila mura, ang mura nito binibigay. So silang nagpo-procure ng sarili nila. Ang hindi nila alam, yung bang binibili mo o pinoprocure mo ay tunay o Or fake. peke. Oo, Hindi ba? So tama. para, kasi kung sa amin yan, may proper accreditation po tayo Tama. hindi ba? So kami, pag sa amin po ninyo yan binili, nakakasiguro kayo na hindi lang siya mura, ito rin po ay tunay At at epektibo. epektibo. Yung efficacy niya is 100%. Wow. So, yun. Alam mo, pag Oo, nabuo bagay. natin tong no, lalo na sa PPPI, yung market saka yung yung value nito at makita yung image. Kasi ang daming lumalabas sa social media ngayon, yung may comparison pa nga, ito daw fake, ito yung tunay. You Yes. cannot believe that na basta-basta lang kasi Mm. malay mo talagang yung mga comparison na yan is feeling expert lang sila. Sa social media lang So lumalabas. eto na talaga, may Oo. institution na Yes. magpapaliwanag sa inyo at nagbibigay ng ito'y legit at genuine na mga products Yes. That's para correct. sa ating mga kababayan, lalong-lalo na magkakaroon pa sila ng livelihood. Right? Oo, tama. At saka siguro Chairman Herbert, katulad niyan kayo malapit na rin naman po yung, Pasko 'no? So magbibigay po tayo ng ganyan ng mga tulong sa ating mga kasama, sa ating mga miyembro at sa ating mga Salamat. kaibigan. Ang gagawin po Malaking natin, bagay ito. magpa-partner po tayo. Correct. Naku, Yes. Oo, for salamat. that. So, ang PPPI naman po will always be a partner. Will always be here to help kung ano man po ang pangangailangan natin. And kami naman po, ang hinihingi lang namin, sana po matulungan niyo rin kami para malaman ng ibang tao na pwede silang bumili dito sa atin. Mas mura o pinakamura, garantisado na tunay siya. At we will make it accessible hanggang sa kaduluduluhan ng Pilipinas. Yun, Yun, no? ang Straight ganda. from our So, President and CEO of PPPI. Napakaganda po, no? Ang dami nating napag-aralan. And ang dami nating natututunan ngayon dito sa Bagong Pilipinas, no? Kasi itong mga gantong programa is lalo lang sa mga bagong Pilipino. And of course, we want to make sure that the Filipino people has something to get from these things of we're talking about, no? okay, bago tayo magtapos, Josh, no? At mukhang we are consuming na our time. Maybe our parting words from Yes. our guest, Oh. Yusek Kim. Okay, Mauna po so tayo. maraming salamat. I'll take this time again na magpasalamat po sa inyo sa programang ito para magkaroon po tayo ng pagkakataon sa PPPI na maibigay sa inyo ang mensahe ng Pangulo para sa affordable at accessible na medicines para sa lahat. So ang gustong mangyari ng Presidente sa kanyang 8-point socio-economic agenda, affordable healthcare, accessible healthcare. And ang partner po niya dyan ay ang PPPI. So, dahil po dyan ay maihahatid natin kahit nasaan po kayo na parte ng Pilipinas. Maraming salamat po. Thank you so Thank much, you. Yusek Kim. We're Thank you, honored Yusek na Kim. nandito ka. Chairman? Na talagang tatangkilikin ito ng bawat Pilipino dahil ito ay programa ng ating mahal na Pangulo at Yes. ito ay siyempre pinapangunahan ng ating President and CEO ng PPI, ang ating kaibigan si President Kim at saka kanina ko pa naririnig kasi yung DOH at saka FDA. Yes. Mga kaibigan ko yung mga nandiyan kaya Yes. gusto ko na rin batiin. Sected, Bosa. magandang hapon sa iyo. Hi, hello, Oo. Singted. At saka siyempre, yung kaibigan-kaibigan ko si Oo. Director General Sam Sakate. Doc Sam, see you Hello. soon. Hello, Kita hello. tayo. Maraming salamat sa pagdalo mo sa paanyaya namin. Anytime, sir. Oo, kaya kami
pinag labis ang katuwa namin, pinagandaan namin talaga ito dahil nung pumayag ka at kahit sa maiksing notice, napagbigyan mo kami. Napagbigyan. Yes, Talagang malakas ang blessed movement sa iyo. Ay, malakas malakas din po sana rin kami sa inyo. Ay, sobra. Basta kayo po, sir, anytime po, nandito po tayo. Ito po, ipapalaganap natin ito sa ating mga kababayan, hindi lang sa aming mga partners That's right. organization. Okay. So, magandang hapon po sa lahat at sa ating mga partners organizations. Magkita-kita po tayo sa mga susunod na araw at may mga programa po kaming ipapaliwanag din po sa inyo. Yes, maraming salamat sa ating mga bisita. Of course, ito na naman po another episode ng Bagong Pilipinas dito sa Bagong Pilipinas Studio, ang Blessed Pilipinas TV. Josh Kahulugan po kasama si Frank Resma. na nagsasabi ang mga bagong Pilipino dito sa Bagong Pilipinas, Blessed blessed tayo. tayo.